Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ng salita ng Panginoon na makikita sa The Voice, Speech and Song. Nasa chapter 10 na po tayo, entitled Maling Paggamit ng Mga Kaloob. So samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Sinasabi dyan, impluensya ng masasamang salita. Ayaw mo bang magsalita ng masasakit na salita sa iyo? Tandaan na kapag nagsasalita ka ng mga ganyang salita, nadarama ng iba ang sakit. Hayaang iyong kapuri-puri, nakalimbawa ang iyong mapayapang mga salita at di makasariling mga gawa ay maging sarap ng buhay tungo sa buhay. So dito mga kapatid, pinapaliwanag sa atin ng Panginoon na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag mong sabihin sa iba ang mga bagay na ayaw mong sasabihin sa iyo. Dahil nararamdaman, kinakailangan na maramdaman natin yung sakit na nararamdaman ng iba kapag yun yung sinasabi natin. Kaya nga dapat nating pag-isipan ng mabuti, ipanalangin ang bawat lumalabas sa ating mga bibig. Dahil ang kaaway ay talagang gagamitin niya ang mga bibig ng mga taong pabaya sa puntong ito. Nanawa ang lahat ng ating mga salita at gawa ay maging sarap ng buhay tungo sa buhay. Ang talento sa pananalita ay ibinigay upang magamit para sa kapakanan ng lahat. Ang mga kaaya-aya, masasayang salita ay nagkakahalaga lamang ng hindi kasiya-siya, malungkot na mga salita. Ang matatalas na salita ay sumusugat at dumudurog sa kaluluwa. So ito ang lagi nating tatandaan. Maging aware po tayo sa ating mga sinasabi dahil hindi natin alam na sa bawat salita na ating binibigkas, may malaking impluensya itong maidudulot sa mga nakikinig. At kapag masakit ang lumalabas sa ating mga bibig, kahit salita lang yan, ay talagang dumudurog ito sa damdamin ng tao. Kaya tandaan natin, maging aware po tayo, nawa ay mamold sa buhay natin ang karakter ni Kristo upang ano yung naging halimbawa niya sa atin, ayun din po ang ating susundin. Dahil sa buhay natin ngayon, mahirap, lalo na kapag may gusto tayo na hindi pala ito kalooban ng Panginoon. Nawa ay mapagtanto natin sa ating buhay na sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, tayo po ay hahatulan na naaayon sa kanyang kalooban. Sa buhay na ito, lahat ng tao ay may kahirapan sa pakikipagbuno. Ang bawat isa ay nakakatugon sa mga hinaing at pagkabigo. Hindi ba tayo magdadala ng sikat ng araw sa halip na kadiliman sa buhay ng mga taong nakakasalamuhan natin? Hindi ba tayo magsasalita ng mga salitang makakatulong at magpapala? Sila ay magiging kasing dami ng pagpapala sa atin gaya ng mga pinag-uusapan. So dito mga kapatid, binibigyan niya lang tayo ng paalala patungkol sa ating mga salita na kinakailangan may masasayang salita tayong nailalabas at ito'y maging kaaya-aya sa kanila. Dahil ito po'y malaking halaga na mako-comfort ang isang nasasaktan na tao. Dahil sa salita natin, pwede tayo makaramdam ng pakikipag-ugnayan sa isang kaluluwang nasaktan. Kaya sa bawat isa sa atin, meron tayong dapat na maipakita na impluensya na kinakailangan na nasa kabutihan ito. Dahil ang ating mga salita, kapag naging kaswato na ito sa Panginoon, magdadala ito ng kaliwanagan, katotohanan, magdadala ng sikat ng araw sa halip ng kadiliman sa buhay ng mga taong nakakasalamuhan natin. Kinakailangan na magsalita tayo ng mga salitang makakatulong at maging magpapala. Kaya kapag habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay na ito, nawa ay atin pang mas pagsikapan na magsalita ng mga pagpapala sa mga nakakapakinig. Mapanuksong mga salita. Ang pananalita ay isang mahalagang talento. Maaari kang magsalita ng masigla o maaari kang magsalita ng kaaya-aya. Tandaan na hindi masasaktan ang iyong impluensya na magsalita ng kaaya-aya, ngunit ito ay magpapatamis sa iyong impluensya. Kung ang mga nakakagalit na salita ay sinasalita sa iyo, huwag magbitaw ng isang salita. Ang pinakamabuting pagsaway na maibibigay mo sa nagbitaw ng nakakagalit na salita ay ang manahimik hanggang sa makapagsalita ka sa mahinahon at kaaya-ayang tinig. Napakaganda mga kapatid na kapag may isang taong galit sa iyo sa pamamagitan ng mga salita, paano mo siya tratuhin?
paano natin siya bibigyan ng saway patungkol doon? Kinakailangan na may panahon na tayo ay magsasalita, may panahon na tayo ay tatahimik. Kapag ang isang tao ay nakita mong galit na galit sa'yo, dahil sa nagawa mong hindi mo naman sinasadyang gawin, kinakailangan kang manahimik. Dahil kapag ka magsasalita ka, baka mas lalakas at mas lulubha pa ang sitwasyon na siya ay magalit sa'yo. Kaya pinapayuhan po tayo ng ating Panginoon na kapag ka may galit sa atin, ipanalangin natin at hindi tayo agad magsalita. At dahan-dahan may panahon na kapag ka ang isang taong galit sa iyo ay tumigil na sa kapag kagalit, tsaka mo ba siyang kakausapin ng mahinahon at kaaya-ayang tinig. Mga iniidolo na salita. Sa talento ng pananalita, kailangan nating ipaalam ang katotohanan habang mayroon tayong pagkakataon. Dapat itong gamitin kailanman sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit ang talentong ito ay labis na inaabuso. Binibigkas ang mga salita na nagdudulot ng malaking pinsala. Ipinahayag ni Kristo ang bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita ay aariing ganap ka at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. So ito yung paalala sa atin. Ano ang lumalabas sa ating mga bibig? Nawa ay ariin tayong ganap ng Panginoon sa ating mga salita. Maging aware po tayo dito mga kapatid dahil darating ang araw na kapag may iniidolo tayong mga salita at hindi natin ito kayang mapanagumpayan at ayaw natin itong mapanagumpayan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, magiging walang kwenta ang lahat. Magiging nonsense lang ang lahat mong pagsisikap kapag ka hindi mo pinagsikapan na maabot ang katwiran ng ating Panginoon. Dahil sa talento natin na sa pananalita, ito po ang kinakailangan na ipaalam o gamitin ito para ipaalam ang katotohanan habang mayroon pa tayong panahon. Pagkakataon na magamit sa kanyang gawain. At dapat nating gamitin ito sa paglilingkod sa ating Diyos. Dahil tayo pong lahat ay talagang binibigyan ng pribilehiyo at pagkakataon para magamit sa kanyang gawain. Ngunit may mga tao talagang nag-aabuso sa bagay na ito. Binibigkas ang mga salita na nagdudulot ng malaking pinsala. Nakakatakot mga kapatid. Kaya tandaan natin, ang bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng mga tao, ipagsusulit po yan sa darating na araw. Anong hatol ang maihahatol nga sa atin? Kaya sa pag-aaral na ito, paalala lamang po sa atin na maging aware po tayo, maging mapagbantay po tayo sa ating mga salita. Walang kabuluhan, walang kabuluhang chit-chat. Ang talento sa pagsasalita ay kaloob ng Diyos. At kapag naririnig natin ang napakaraming walang silbi, walang kabuluhang chit-chat, pagsasalitang hindi maganda, makakatitiyak tayo na ang mga gumagamit ng mahalagang regalong ito ay hindi mga Kristiyano. Hindi sila nananatili kay Kristo, ni si Kristo ay nananatili sa kanila. Bawat puno ay nakikilala sa mga bunga nito. Ang mabuting tao sa mabuting kayamanan ng puso ay naglalabas ng mabubuting bagay. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay naglalabas ng masasamang bagay. So hindi po yan maitatago sa puso natin. Malalaman talaga ng mga tao sa ating paligid kung sino at anong espiritu ang nasa ating mga puso. At kapag si Kristo ang nananahan sa ating mga puso, mga matatamis, mga mabulaklaking mga salita ang lalabas sa ating mga bibig na parang mga berdeng dahon na magandang pakinggan, na magandang tingnan. At tandaan natin na sa bawat lumalabas sa ating mga bibig, ito po'y nanggagaling sa ating mga puso. Dahil magkaugnay po yan ang ating mga salita at ang nasa ating mga puso. Ngunit maraming mga taong ginagamit ang kanilang mga salita sa walang kabuluhang chismis or chit-chat mga kapatid. So makakatiyak tayo na ang mga gumagamit ng mahalagang regalong ito ay hindi mga Kristiyano. Kaya nawa ay magbantay po tayo. Nawa ay manatili si Kristo sa ating mga puso upang maipakita natin sa ating mga gawa at sa ating mga salita ang mga katotohanan, dahil kung ano yung puno, yun po ang maibubunga natin sa mga huling araw. Sinasabi pa dyan na
Napakaraming kasamaan at basura ang umaagos dahil sa talino at sa pananalita. At gaano karami ang tumatanggi kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Sa halip na gumawa ng isang mabuting pagtatapat tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang paraan ng pakikipag-usap ay sinasabi nila, hindi ko kilala ang tao. Sapat na madaling magkaroon ng anyo ng kabanalan, ngunit ang gumawa ng buong panig na pagtatapat ng ating pananampalataya kay Kristo ay nangangahulugan ang ating mga salita at pananamit at espiritu ay magpapatotoo sa katotohanan. Nawa tayong mga Kristiyano ay magpakita sa tunay nating kulay. Sino ang Diyos nating pinaglilingkuran? Makita nawa ito sa ating mga salita, sa ating mga karakter na pinapakita araw-araw. Dahil sanctification is a lifetime process. Kinakailangan na makipag-ugnayan po tayo sa ating Panginoon. At natatandaan natin dito sa mundo ay napakaraming kasamaan na umaagos dahil sa pananalita. At kahit hindi mo aminin, maraming tumatanggi kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kinakailangan na maging mapagbantay po tayo sa bagay na ito. Sa halip na tayo gumawa ng isang mabuting pagtatapat tungkol sa Panginoon, ang mga tao ngayon ay nagiging pabaya na sa pakikipag-usap sa mga bagay na ito. Kaya dapat sapat na madaling magkaroon ng anyo ng kabanalan. Sinasabi ng mga tao na okay lang, ngunit hindi po yan sapat. Hindi sapat na makita ng mga tao sa iyo na parang you are holier than thou. Nawa ay makita si Kristo sa ating buhay, maging mapagpakumbaba po tayo sa puntong ito upang mas mapalawak pa natin at maintindihan ang katotohanan. Dahil ito yung magpapatotoo kung sino at anong espiritu ang nasa ating mga puso. Walang kabuluhang pag-uusap. Linangin ang mahalagang regalo ng pananalita bilang isang ahensyang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Huwag magpakilala ng walang kabuluhan, walang katuturang mga paksa ng pag-uusap. Makipag-usap upang ang mga isipan na hindi kabilang sa ating pananampalataya ay makatanggap ng impresyon na ang maayos na pananalita at mahuhusay na mga simulain ay dinala sa iyong edukasyon. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sino kaya ang pinarangalan? Lahat ng nagpahusay sa kanilang mga pagkakataong matuto kung paano maglingkod sa Panginoon sa kaloob ng pananalita. Nawa ay ma-develop sa ating buhay ang karakter ng Panginoon, kung paano siyang magsalita, kung paano niya tratuhin ang mga taong sa Kanya ay umaasa at nakikinig. Tandaan natin ang ipinagkatiwala sa atin na ahensya. Ito ang salitang dapat nating ibigkas. Huwag nawa nating kalimutan na tayo ay magiging isang ilaw ng katotohanan. Kinakailangan na ang ating mga salita ay nabibilang sa ating pananampalataya upang makatanggap tayo ng impresyon na naaayon sa kalooban ng Panginoon. At kinakailangan na linangin pa natin ang ganitong usapin at ma-develop sa ating buhay ang karakter ng Panginoon upang maipakita natin ang mga mabubuting gawa na ang Diyos na ating pinaparangal. Kaya sino nga ba ang pinaparangalan natin sa bawat salita na ating binibigkas? Nawa ang Panginoon na siyang naglinang, na siyang naglalang at siyang nagbigay ng ganitong ugali o ganitong talento. Dadako po tayo dito sa pagbibiro. Tungkulin ng kabataan na hikayatin ang pagiging mahinhin. Ang kagaanan, pagbibiro ay magre-resulta sa pagkabaog ng kaluluwa at pagkawala ng pabor ng Diyos. Marami sa inyo ay hindi nagbibigay ng masamang impluensya sa iba. At sa gayon ay nakadarama ng kasiyahan. Ngunit mayroon ka bang impluensya para sa kabutihan? Hinahanap mo ba sa iyong pakikipag-usap at mga kilos na akayin ng iba tungo sa tagapagligtas? O kung ipinapahayag nila si Kristo na akayin sila sa isang mas malapit na paglakad kasama niya? Tandaan natin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa ganitong issue. Tayo minsan nakakaligtaan natin na ang pagbibiro ay hindi pala maganda. Na sa bawat salita na binibigkas natin, hindi natin napag-iisipan. Kaya tayo na lang minsan nagtatampo kung tayo ay kokoreksyonan. Kaya nawa ay maghari sa atin ang karakter ng Panginoon upang kung may magkokoreksyon sa atin, hindi po tayo masasaktan, bagkos makipag-ugnayan po tayo sa Panginoon kung ano pa ba ang dapat nating baguhin sa ating mga ugali at sa ating mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, dahil napakalaki itong impluensya sa pabor ng Diyos at sa pabor ng tao.
Tandaan natin, ang pagbibiro ay nagriresulta ng pagkabaog ng kaluluwa at pagkawala sa pabor ng Diyos. At marami sa atin na nagbibigay ng mga masasamang impluwensya sa iba. Nawa ay maging aware na po tayo sa bagay na ito. Pagsisisihan na po natin ang mga salita na hindi maganda, na ito yung nagdudulot ng malaking kapahamakan sa kaluluwa. Hanapin po natin ang katotohanan. Saliksikin natin ang ating mga puso. Papasukin natin si Kristo upang siya ang manguna. Siya ang umakay sa atin. At ipahayag natin si Kristo na akayin sila sa isang mas malapit na paglakad kasama ng Diyos. Sa pagpapatuloy, mumurahing usapan. Mga kabataan kong kaibigan, sisimulan ba ninyo ang inyong buhay Kristiyano bilang mga tao na ang puso ay pinainit ng pag-ibig ni Jesus? Hindi mo malalaman kung gaano kalaki ang magagawa mo sa pamamagitan ng pagsasabi ng magiliw at seryosong mga salita tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, sa mga hindi nag-aangkin na sila ay mga anak ng Diyos. So tayong mga Kristiyano, lahat, walang exempted mga kapatid, lahat na lalo na sa mga nakakaalam ng katotohanan, maging bata ka man o maging matanda, kabataan sa paglilingkod, nawa ay ang ating mga puso ay painitin natin sa pagmamahal sa ating Panginoon. Sa katotohanan, mapabanal nawa ang ating mga iniisip upang ito'y maipakita sa ating mga salita at maipapakita din natin kung paano natin pakikitunguhan ang ating kapwa at paano natin maparangalan ang ating Panginoon. Sa kabilang banda, maaaring hindi mo malalaman hanggang sa paghuhukom kung gaano karaming pagkakataon na maging mga saksi ni Kristo ang naiwan mong hindi napabuti. Maaaring hindi mo malalaman sa mundong ito ang kasamaan na ginawa mo sa isang kaluluwa sa pamamagitan ng iyong maliliit na gawa ng kawalang galang, ang iyong mumurahing pananalita, ang iyong kabastusan na ganap na hindi naaayon sa iyong banal na pananampalataya. Napakaganda mga kapatid na pinapalalahanan tayo patungkol dito. Nawa ay maging mapagtanto na po natin na maging aware na po tayo sa ating mga sinasabi. Na nawa ang ating mga salita ay maiugnay sa ating banal na pananampalataya, mga impresyon na ating pinapakita araw-araw. Sa kabilang banda, maaari tayong makalinang mga kapatid ng mabubuting karakter ng ating Panginoon. At gaano karaming pagkakataon na nawa ay maging mga saksi tayo ni Kristo. Ngunit hindi natin ito nagawa o hindi natin ito napabuti. Kung ngayon mga kapatid nalaman na natin ang patungkol sa usaping ganito, napapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Napapaalalahanan niya tayo kung papaano niya tayo imumold into His image, into the Christ-like in character. Kahit sa maliliit na bagay, maging aware po tayo. Kahit sa tingin natin napakaliit na salita lang yan, pero walang galang, mga mumurahing pananalita, sunod-sunod na salita na hindi nag-iingat. Ipanalangin po natin mga kapatid na maging aware na po tayo sa ganitong usapin, sa ganitong issue. Na mapabanal ang ating mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Huwag po nating sasayangin ang panahon at pagkakataon na pinagkalooban niya tayo nito upang magsilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Mapanakit na pahayag. Isang naninirahan na tagapagligtas ay inihayag sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi nananatili sa puso ng taong may galit kung ang iba ay hindi sumasang-ayon sa kanyang mga idea at plano. Mula sa mga labi ng gayong tao ay nagmumula ang mga masasakit na pananalita na nagpapalungkot sa espiritu at nagkakaroon ng mga katangian ni Satanas sa halip na banal. Nais ng Panginoon na ang mga nauugnay sa kanyang gawain ay magsalita sa lahat ng oras ng may kaamuan ni Kristo. Kung ikaw ay nagalit, huwag mawala ng ipasensya. Ipakita ang kahinahunan na ibinigay sa atin ni Kristo ng isang halimbawa sa kanyang buhay. Napakaganda mga kapatid na bilang mga Kristiyano at tayo ay nakaugnay sa gawain ni Kristo, nawa ipakita natin ang kaamuan sa ating mga salita, paano natin patutunguhan ang isang tao, ang isang kaluluwa. At tandaan natin kapag tayo ay galit, nawa ay ipanalangin natin na hindi tayo makasalita ng hindi maganda. Bagkus ipairal natin ang bunga ng banal na espiritu na maging mapagpasensya. At kung may mga plano tayo, mga idea na hindi naging sang-ayon sa iba, wag po tayong magalit. Bagkus intindihin po natin ang bawat pangyayari at ano ang pwede nating gawin o ano ang pwede nating maiambag sa isang plano
Nawa ay ipakita pa rin natin ang kahinahunan na ibinigay sa atin ni Kristo na bilang isang halimbawa sa kanyang buhay. Bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang katotohanan upang ito'y maipakita at masabi natin sa mga tao. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong magsalita tulad ng sasabihin ni Kristo kung siya ang nasa ating lugar. Nasasabik tayong makakita ng mga reforma, ngunit kadalasan dahil ang mga bagay ay hindi gumagalaw tulad ng gusto natin, ang isang masamang espiritu ay naglalagay ng mga patak ng apdo sa ating tasa. At ang ibang mga kaluluwa ay nalalason. Tandaan natin mga kapatid, sa ganitong pangyayari o sa ganitong usapin, nawa ay panalangin natin na hindi maghari ang pride, hindi maghari ang ating sarili dahil meron tayong mga gusto na hindi dapat nating ipairal sa ating buhay dahil ang masasamang espiritu ay naglalagay ng patak ng apdo sa ating tasa. Sa ating mga puso, magpapatak siya ng galit, puot sa ating kapwa at ito'y nagiging lason sa mga kaluluwa. Maging mapagbantay po tayo lalo na sa mga nakakaalam ng katotohanan, hindi po tayo excuse sa issue na ito. Nawa ay maipairal natin, maipakita natin sa ating buhay ang karakter ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating hindi pinayayuhan ng mga salita, sila ay nababagabag at nahihikayat sa paghihimagsik. Gawin mong layunin na sabihin ang katotohanan sa pag-ibig. Pagkatapos, ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay magbibigay ng lakas at kapangyarihan. Huwag ihalo ang sarili sa anumang bagay na ginawa para sa Diyos. Laging ihayag ang maamo at mababang espiritu ng guro. Tandaan natin, nung nandito si Kristo sa lupa ay nagbigay na siya ng halimbawa paano tayong magsalita, paano natin maibabatid sa mga tao ang katotohanan. Ngunit, sa ganitong pangyayari, kinakailangan maging aware din po tayo. Dahil sa pamamagitan ng ating hindi pinayuhan ng mga salita, tayo ay mababagabag. Tayo ay nahihimagsik. Nawa ay makita natin sa ating buhay ang ganitong karakter. At ito'y ating ihingi ng kapatawaran sa Panginoon dahil nalulungkot po ang Panginoon kapag tayo ay nagiging pabaya sa ating mga salita. At nawa ang mga lumalabas sa ating mga bibig, mga pawang katotohanan na nanggagaling sa langit, atin itong maibabatid sa kanila na may pag-ibig at pananampalataya upang ang ating mga talaan sa langit ay maging malinis. Pagsikapan po natin, ipanalangin po natin ang bawat isa upang ang ating Panginoong Hesus ang siyang maghari sa ating mga puso at siya ang gagabay at kokontrol sa ating mga salita, sa ating nararamdaman at sa lahat ng bagay na ating gagawin. Dahil pagkakalooban niya po tayo ng kapangyarihan upang makontrol ang lahat ng ating sasabihin. Sinasabi pa dyan na, kaya mga kapatid, sa puntong ito, nalaman natin sa chapter 10 ng The Voice, Speech and Song na kung papaano gamitin ang kaloob na pananalita at kung papaano pakitunguhan ang mga taong nagagalit sa atin. At anong magiging resulta kapag pinapairal natin ang maling paggamit ng mga salita. Nawa sa ating pag-aaral, hikayatin natin ang ating mga sariling makiugnay sa katotohanan at pawang mga katotohanan lamang na nanggagaling sa langit ang ating ipahari sa ating mga puso. Kaya muli, maraming pong salamat sa inyong pakikinig. I am your speaker, Sister Daniela, and God bless sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my faith, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love